So, magandang araw mga kababayan, and this is Tibayan PH, and isang nakakabahalang balita ang lumutang ngayon tungkol sa isang teenager na kinidnap dito nga daw mga kababayan sa may BGC. Ayon po ito mismo kay DILG Secretary John Vic Remulla. Ito nga daw mga kababayan ay may koneksyon sa Pogo. Ayon kay Sec Remulla, ang sindikatong nasa likod ng krimen ay dating mga operator ng Pogo. Sila rin mismo ang gumagamit ng kanilang mga dating bodyguard. Ang sabi mga kababayan, dating miyembro daw ito ng AFP at PNP. Pero ngayon nag-awol na. At hindi lang ito mga kababayan isang teorya. Dahil sabi mismo ng DILG, sigurado sila na ang biktima ay may kaugnayan sa isang pamilyang dating nag-ooperate ng Pogo. At sigurado rin sila na ang mga kriminal ay mga dating Pogo operators. Grabe na to mga kababayan, hindi lang pala sa online scams may epekto ang Pogo, kundi pati na rin dito sa mga delikadong krimen kagaya nito. Dapat lang na aksyonan ng gobyerno at tuluyan ng linisin ang bansa mula sa mga natitirang Pogo syndicates. So ito mga kababayan, pakinggan natin yung naging press release ni DILG Secretary John Vic Remulla. Ito po yung naganap noong February 20, approximately 3:45 in the afternoon. Ay nagbigay alam ang magulang na ang anak nila na dismiss ng 2:40 PM ay hindi pa nakakauwi. Subsequently, nahanap ang abandoned Everest vehicle sa on-ramp, off-ramp ng southbound ng C5. After which, he was only considered a missing person but assumed to be a kidnapping case. The next day, Feb 21, sa Bulang San Rafael. Nag-report ang parents. Subsequently, sa San Rafael, Bulacan, nahanap ang isang vehicle na ando doon yung driver ng bata na murdered. The driver of the child was found murdered inside another vehicle. In that vehicle, yielded information regarding the syndicate which was operating, which operates in this manner. Now, the contents of that include pictures, conversations, cell phone numbers, strategies, casings of how they would do the job. Now, the driver is already deceased, so he cannot be considered a person of interest. However, the vehicle where he was found yielded evidence. Ayan mga kababayan, grabe. A demand ransom of $20 million was made. Ito po ay hiningi at tinanggihan ng magulang. Katapos po nun, noong Sabado, ay naglabas po ng video na yung bata ay pinuputulan ng daliri. Oh my gosh. Noong kinalingguhan ay nagkaroon na naman ng conversation. Ito po ay humingi ang magulang ng proof of life. Yung proof of life ay pinakita yung bata na kumakanta ng paboritong awitin ng kanyang nakababatang kapatid. Kumanta yung bata, nakangiti naman, at nakita na, at mula sa video niya ay mukhang in good health. Nung Lunes, ay nag-yield na ang EKG ng positive results out of the evidence found nang nagbibing na ng signal ang mga cellphone ng mga abductor. You have to understand that this group is very sophisticated. Yung tawag nila, very synchronized, parang planado, no? Ay magkahiwalay na lugar. Pero ang daming numerong naiwan doon. Ang daming burner phone. Kahapon, simula nung early afternoon, ay na-detect ang signal ng isang sasakyan na nanggaling doon sa listahan ng cellphone ng driver. Habang nangyayari yun, ay parang madaming kasabwat, no? Ng hot pursuit operation. So, ayan. Okay. Masyadong mahaba kasi mga kababayan. So, narinig nyo yung sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla. Kailan ba nag-start na dumami ang mga Pogo operators dito sa
ating bansa. Diba, way back, previous administration. And ano nga yung sinabi ni dating Pangulong Duterte regarding sa Pogo? O, pakinggan natin mga kababayan, meron din tayo niyan. I will assure under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung Pogo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung Pogo yan. Talaga ba? Walang pera dyan. Wala daw pera. Diretso sa Pagcor yan. They talk with Pagcor. The ambassador of China deals with kasi illegal yan sa... Rinig nyo, illegal. Why? Because it gives us 2 billion month. 2 billion. Kaya sabi ko, para muna. Wala ako malagyan sa 200 na Pilipino at ang karami kong kailangan. That is only the Pogo. But Pagcor is like 17 billion a year. Now, mga kababayan, ang sabi niya, Pogo is safe. Maa-assure niya daw yan. Pero ano ba yung nakita natin, mga kababayan? Talamak po yung nangyayaring kidnapan. Diba? Grabe. Biruin mo, sila magkakasama dyan sa Pogo na yan, mga magkakasama sa negosyo. Sila po, maraming nawawala. Nakita natin kung ilan at gaano kadami yung na-torture. Diba? Tapos para sa pera, papapasukin mo yan. Alam nyo naman kung kailan nakapasok yan dito sa Pilipinas. Diba? Kung kailan naging talamak. Nagpapasok ng mga ganyang klaseng nilalang. Dahil sa maganda ba ang naging epekto sa Pilipinas? Sobrang daming kidnapan, patayan, torture na nakita at na-witness naman po natin. At ito nga, related dito sa batang kinidnap. Bakit nagtataka, bakit illegal siya sa bansa nila? Diba? Tapos papapasukin mo sa Pilipinas. Tingnan mo ang nangyari, sobrang lala yung naging outcome. Ganito pala ang naging epekto. Buti na lamang mga kababayan. Inaksyonan to agad ng Marcos administration. Kung matatandaan nyo, binan ni President Bongbong Marcos ang lahat ng Pogo, kahit pa legal, or may lisensya yan, may permit yan to operate. Binan niya po lahat. Manghihinayang ba tayo sa ganito na sobrang dami? Hindi lang mga Pilipino kahit kapwa nila na minamaltrato. Tama lang yung ginagawa ng pamahalaan na supilin, hulihin, pigilan itong mga Pogo, yung mga natitirang Pogo operators dito sa ating bansa. Dahil wala silang magandang naidudulot dito sa atin. Biruin mo, illegal nga sa bansa nila Tapos dadalhin dito. Tingnan nyo yung nangyari. Diba? So kayo mga kababayan, ano sa tingin nyo? Tama lang ba ang ginagawa ng ating pamahalaan na tuluyan na ngang iban itong mga Pogo na ito? Narinig nyo po yung sinabi ni DILG Secretary Remulla at narinig nyo rin yung sinabi ni Duterte noon na safe daw ang Pogo. Pero nakita nyo naman mga kababayan kung ano yung mga nangyari this past few months, years na may involvement ang mga Pogo. So yun lang mga kababayan, share natin ang video na ito para maraming mga kababayan natin ang mas maging aware sa mga nangyayari dito sa ating bansa. So yun lamang and maraming salamat sa inyo lahat.